So, ano daw itong fraud? Okay, yung fraud is yung intentional o yung deliberate na pag-iwas o hindi pag-fulfill sa mga obligasyon na kinakailangan mong gawin. So, halimbawa sa contract, sinabi doon sa contract na kailangan mong gawin yon, hindi mo ginawa. So, fraud na yon kasi sinadya mo. Okay? Yun yung definition ng fraud, intentional. So, kasi may difference yung fraud at saka yung error. Yung error, hindi mo sinasadya. Kasi maaaring yung error, hindi mo naintindihan yung sinasabi ng kontrata. Yun yung error. So, meron daw tayong kinds of fraud. Yung una muna yung according to meaning. Yung according to meaning, meron tayong casual fraud o yung dolo causante. Okay, yun yung Latin term doon, dolo causante. Yung dolo siguro is fraud yun, di ba? Fraud yun. Yun yung Latin term doon sa fraud, dolo. So, yung dolo causante, yun yung pagsasabi mo, yun yung paglalagay mo sa contract ng mga bagay na hindi totoo. Okay? Inilalagay mo doon sa contract yung mga bagay na hindi totoo. Halimbawa, yung price ng property or nung bagay na bibilhin mo is hindi totoo. Fraud yun. Okay? Voidable yung contract unless mag-file ka ng annulment o yung annulment of contract, yun ang sabi nila. Okay, yun yung ibig sabihin nung dolo causante, casual fraud. Basta magsabi ka ng hindi totoo at sinadya mo, naglagay ka sa contract, nilagay mo 1 million yung price, pero ang totoo 500 lang, 500,000 lang. So that's fraud. So ibig sabihin, ginugulangan mo o niloloko mo yung binebentahan mo kung mayroon kayong contract price. 1 million yung nilagay mo pero totoo kalahating million lang pala. So yung 500,000 parang niloko mo na sila doon. So yun yung ibig sabihin ng casual fraud. Yung usual na fraud, kaya sinabi sigurong casual kasi yun yung common na fraud according to meaning. So, meron tayong bagong natututunan ngayon, yung dolo causante. Yung sinasabi natin, kahit hindi tayo nag-aabogato, dapat may alam tayo dyan. So, kaya lalo ko na-appreciate nung 2008 nga, di ba? Habang nagtatrabaho ko sa HRD department ng SPAC Bacoor. At the same time, naka-enroll ako dun sa graduate school. Kasi nag-iikot ako, naririnig ko yung mga estudyante ng computer science. Although siya, mahal na mahal ko kasi comsci din ako. Siguro, yun yung swerte ng mga bata ng 2008 kasi meron silang law of obligations and contract. Tinuturo sa kanila yan. At ang nagtuturo sa kanila is yung talagang may background sa law, si Sir Mar Garcia. O sa mga nadaanan ko, si Ma'am Aida, si Engineer Aida Rosales na may background sa law dahil kumuha siya ng law degree, di ba? So yung mga ganun. So yun comsci yun. Doon ko na-appreciate yung nung 2000. Kasi 2006 graduate ako ng edu. So na-align yung curriculum ng comsci na with yung may law of obligations and contract 2007-2008. So hindi na ako comsci noon, empleyado na ako noon. So yun yung how lucky yung mga estudyante ng comsci noong mga panahon na yun. Na sana nagagamit na nila ngayon. Or naaalala nila if ever na ituro sa kanila. I'm sure. Knowing Sir Mar. So, yun lang po.